Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Hi everyone! Welcome back to the channel. Ngayong araw, sasagutin natin ang isang tanong ng marami ang guilty. Masama ba ang pagpupuyat sa kalusugan? Sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, marami ang nagpupuyat dahil sa trabaho, eskwela o simpleng pag-scroll sa kanilang cellphone. Pero naisip mo ba kung ano ang nangyayari sa katawan at utak mo kapag naging ugali ang pagpupuyat o kulang sa tulog? Samahan mo ako hanggang dulo dahil baka magulat ka sa mga epekto nito at baka maengganyo ka na matulog na ng mahaba every night. Bakit mahilig magpuyat ang mga tao? Bago natin pag-usapan ang mga epekto, silipin muna natin kung bakit maraming tao ang nagpupuyat. Mga estudyanteng nagsusunog ng kilay para sa pagsusulit, mga empleyadong nagpupuyat para habulin ang deadline, walang tigil na panonood ng mga pelikula o serye, walang tigil na pag-scroll sa social media, mga panggabing trabaho o hindi regular na schedule ng trabaho. Ang totoo, ang paminsan-minsang pagpupuyat ay hindi agad makakasira sa kalusugan, pero kapag naging ugali, mabilis na maipon ang pinsala sa katawan. Mga epekto sa katawan ng pagpupuyat. Tignan natin kung ano ang nangyayari sa katawan mo kapag palagi kang nagpupuyat. Mahinang immune system. Ang pagtulog ay panahon kung kailan inaayos ng katawan ang sarili nito. Kung wala ito, humihina ang iyong immune system, kaya mas madalas kang kapitan ng sipon, impeksyon at maging mga malalang sakit. Mas mataas na panganib sa sakit sa puso. Ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng blood pressure at stress hormones, kaya tumataas ang panganib ng heart attack at stroke. Pagtaas ng timbang at panganib ng diabetes. Ang pagpupuyat ay nagkakagambala sa mga hormones na kumokontrol sa gutom. Mas madalas kang magutom, mas nananabik sa chichirya at tumataba. Ang pangmatagalan, pinatataas nito ang panganib mong magkaroon ng diabetes. Kawalan ng balanse sa hormones. Ang kakulangan sa tulog ay nagkakaepekto sa mahalagang hormone tulad ng insulin, cortisol at maging mga reproductive hormone na maaaring makaapekto sa fertility. Pagkakaroon ng skin issues at mas mabilis na pagtanda. Kaya nga tinatawag itong beauty sleep. Ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng eye bags, maputla at pagod na balat, tagyawat, mas mabilis na paglitaw ng mga kulubot. Mga epekto sa utak. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyong utak. Ang pagpupuyat ay mamatinding epekto sa ating isipan at damdamin. Problema sa memorya at konsentrasyon. Ginagamit ng utak ang tulog para ayusin at iproseso ang mga alaala, pagbabago ng mood at pagiging iritable. Ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagiging emosyonal, mainitin ang ulo at pabago-bago ang mood. Maaari pa itong humantong sa depresyon at matinding pag-aalala. Maling pagpapasya. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa kakayahan ng utak na mag-isip ng lohikal. Kaya ang mga pagod ay madalas magkamali o gumagawa ng mga desisyon na mapanganib. Bigla ang pag-idlip.
Ito ang mga sandaling pagtigil ng utak sa loob ng ilang segundo nang hindi mo namamalayan. Delikado lalo na kapag nagmamaneho o gumagamit ng makina. Pangmatagalang epekto. Kung palagi kang nagpupuyat sa loob ng ilang buwan o taon, mas lalong tumitindi ang mga panganib. Mas mataas na panganib ng Alzheimer's at dementia. Matagal na stress at pagkabalisa. Mas maikling habang ng buhay sa kabuuan. Oo, parang wala lang ang pagpupuyat sa simula, pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong pinapaikli ang iyong buhay. Ano ang pwede mong gawin? Narito ang ilang tips para mapabuti ang iyong pagtulog. Panatilihin ang regular na schedule ng pagtulog. May iwasan ang caffeine at alak bago matulog. Limitahan ang paggamit ng screen ilang oras bago matulog. Panatilihing malamig, madilim at tahimik ang iyong silid tulugan. Maglaan ng 7 to 9 na oras ng tulog bawat gabi. Ang maikli na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. So, masama ba talaga ang pagpupuyat para sa iyo? Oo, kapag naging habit ang pagpupuyat, siguradong may epekto sa kalusugan. Ang iyong katawan at utak ay nangangailangan ng dekalidad na pahinga upang gumana ng maayos. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, share at subscribe para sa mas marami pang health awareness videos. Salamat sa panonood. Alagaan ang iyong kalusugan at magkita tayo sa susunod na video. Salamat mga kabayan. Till next time!